Luis Tigans, Judge Advocate General sa Armed Forces of the Philippines. Abogado na, general pa. Retired, tapos si Sultan sunod sa kanya. Retired Brigadier General and Attorney Ver Garcia. Salamat po. Si Berhelio Garcia. Salamat po sa inyong lahat. Nagulat pa kayo dun sa nangyari kahapon. Nagulat din ako. Nabigla ako dun sandali. Sabi ko, paano nangyari? Bakit parang nagkabigla? Akala ko nakabuo sila ng 13. 12 lang pala. So nung nakita kong 12 lang sila, sabi ko, practice. Ika nga pang-inis. Mainis, matalo. Kasi yung ginawa nila kahapon, wa bisa, wa effect. Pero nung una, sabi ko parang akala ko dalawa yung lumipat eh. Hindi naka-13 sila. Kaya, paminsan-minsan nakakagulat din. Pero pag na-realize mo, matatawa ka na lang. Nagpa-practice ng inis. Ganito po kasi yun. Very basic, very basic. Hindi po natin kailangan ng malalim na paliwanag na katulad ng paliwanag ng abogado pagka siya ay nag-present ng kaso sa korte. Alam po natin, very basic. Pagka mayroong session sa Senado, 24 sila, kailangan may quorum. Ano ba yung quorum? 50% plus 1. Di po ba? Sa Kamara, ganun din. Kahit sa ordinaryong organisasyon, sa korporasyon, ako nang tinatanong ng Chairman, Vice Secretary, Mr. Secretary, do we have a quorum? Very important. So, ang sagot ngayon ng Secretary, sabihin niya, yes, Mr. Chairman, we have a quorum to validly transact business. Because if you do not have a quorum, you cannot transact a business. So because of that, very, very simple, very, very basic, madaling unawain ng lahat, pag wala kang quorum, you cannot transact business. Kung wala kang 13, hindi ka pwedeng mag-declare ng any position vacant. And therefore, yung eleksyon nila nung mga iba-ibang komite, pangarap lang po yun. Practice. Wala pong katotohanan yun, wala pong bisa lahat yung ginawa nila kahapon. Panaginip, ambisyon, practice, ika nga mainis, matalo. Yun. So wala pong bagong Senate pro tempore, walang acting Senate President in the first Senate. Well, in the first place, there is no such monkey in our Constitution and in the rules of the Senate called acting Senate President. Wala po yun. Palagi pong merong Senate President. Hindi po yun nawawala, wala pong pwedeng mag-acting. So lahat ng mga ibang committee, wala yun. Lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee ng ambisyon ni Erwin Tulfo na pamunuan. Hindi niya po pwedeng pamunuan yun kasi isa siya sa iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sapagkat isa siya sa pinangalanan ng Brave 18 na tumanggap ng maleta. Una-muna, ang tinanggap ni Erwin, sabi ng mga Marines, paper bag. Yung paper bag na pagka maraming laman ay napipigtas. Yun. Ang laman daw noon between 7 to 10 million. Yung paper bag. Okay? So, tuwing matatapos yung session nila sa Kongreso, may pupuntahan silang opisina, lalabas yung paglabas doon, may hawak na paper bag. Okay? Pero sabi ng Marines, hindi naman noon lang nangyari kasi nag-deliver din kami ng maleta sa bahay ni Erwin Tulfo. Dalawang beses. Puno na. Noong una, nag-deliver Laguna, kami ng dalawang Rizal, maleta. dito, Metro Manila, dito na Noong dalawang dito beses, ng Kapulisan. 6 na maleta. Okay? O tapos ngayon gusto mong ikaw ang mamumuno na mag-iimbestiga sa mga pagnanakaw? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, kasali siya. Si Tito Soto. Kasi yung maleta, large, medium, small. Pagka large,
70 million daw ang laman. Pagka medium, nasa 48 million to 50 million, yung small, hindi ko na matandaan. Basta hindi isang maletang large lang ang dinala sa opisina ni Tito Soto diyan sa Rojas Boulevard. Kung ikaw ay tumanggap, paano kang makakaboto? Hindi ka kasali sa botohan. You have to abstain. And so therefore, you have no voice. Actually, hindi ka na dapat nagdadadada sa Senado. Mahiya naman kayo. O, di ba? Natinig nyo na ba yun? Mahiya naman kayo. Meron akong nilabas na video para lamang ipaliwanag sa taong bayan. Huwag ninyong indahin yung Blue Ribbon Committee na pamumunuan daw ni Maleta Boy. Maleta Boy, tawag ko sa kanya dati si Ben Dalo. Di ba? Pangalan niya Ben, ang apelido niya Dalo, kaya si Ben Dalo. Ngayon, si Ben Dalo, Maleta Boy, Erwin Tulfo, hindi ka po pwedeng mamuno dahil ikaw ay isa sa iimbestigahan. Yung mga taga-senado, yung mga pulis, nadidinig ninyo, kanino kayo kakampi? Ang sinumpaan ninyo, konstitusyon, saligang batas, o protektahan ninyo. Anong proteksyon ang ibibigay ninyo kung papanig kayo sa mga magnanakaw? Diba? Paano nyo igagalang ang saligang batas ang inyong sinumpaan? To serve and protect the Philippine Constitution. So help me God. Nakakampi ka sa magnanakaw. Meron dyan umaharang pa Ayaw papasukin sa Senado. Yung senador, nakakita kayo ng ganong kapupong tao? Anak ng tinapay. Yun yung tinatawag namin na Anong tawag mo nun? Yung ulang, yung shrimp? Hipon! Tapon ulo. Alam niyo yan? Waulo. Anyway, yun lang po sa akin paalala, huwag po ninyong indahin yung naging halalan kahapon dahil wapo lang. Lahat po yun walang visa. Because in the first place, they do not have the authority to declare any position vacant because they cannot transact business validly in the absence of a quorum. Yan po napakasimpleng explanation. Hindi kailangan ng paliwanag na malalim na parang ang pumupunta sa korte. Hindi mo kailangan mag-cite ng napakaraming batas. Yun lamang pong number one requirement. Maraming salamat po. Mag-stay po tayo dito. Kung pwede, dumami tayo rito. Marami naman nandun lang sa gilid. Mas marami sa kanila. Nakakahiya. Kaya pinabantayan tayo ko. Konti lang tayo. Marami tayo. Lunurin natin sila para matapos na to. Wala akong sinasabing masama, sinasabi ko lang, mas dapat mas marami tayo sa kanila kasi nakakaya, ang dami nila. Sapat na daw. Diba? So, yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay! Ang Senado, ang ating simbolo ng kalayaan. Maraming salamat, Retired Brigadier General and Attorney Bill Garcia. Sa mga kapulisan ko, representante kayo ng pamilya. Hindi po kayo ng pulis kung hindi kayo nanggaling sa pamilya ng mga manggagawa, magsasaka, magpupukit, at mga ordinaryong Pilipino. Kaya kayo ng pulis dahil karamihan sa inyo, siguro 90% na nagpupulis at nagsusundalo na nagagaling sa pamilya ng ordinaryong mamamayan. Yung tinatawag na masang mamamayang Pilipino, magsasaka, magbubukid, magagawang bukid, mga maralitang lungsod, mga magagawa, at mga kawani ng gobyerno. Kaya hindi natin sila kalaban. Sa panahon ng revolusyon sa China, nagtagumpay ang People's Liberation Army ng China dahil ang mga kumintang ay nag-defect ang mga sundalo ng lumang kaayusan at ang kanilang mga bagong pwersa na galing sa hanay ng mga mamamayang Chino na inaalipin ng panahon ni Chiang Kai-shek sa Katintang na pangit ng mga Zedong. Yan din po mangyayari sa kanila. They will defect to the side of the people. Sigurado pa tayo dyan. Kasi galing din sila sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa at ordinaryong mamamayan. Kaya hindi natin sila kalaban. Inaabuso din po sila at ang pamilya nila
ng sistemang bulok at ng mga kabataan ng politiko. Kaya, we understand, dyan sila. But they have the choice. Unlawful orders and corrupt politicians do not deserve to be followed. Hindi dapat sinusunod ang kabataan ng bulok ng politiko para magbigay ng butos. Sapagkat pag ikaw ay bulok, Grabe, dami magnanakaw, sila. abusado, Talaga, like Martes, more. you lose the sovereign authority delegated to the people. Grabe, no? Pero when they're like the ones who are Otoridad ng gobyerno kapag ikaw ay nakapuso sa taong bayan. actually